Ipakita ko lang sa inyo ang isang paraan sa pagtrabaho nitong alulod. Tatakpan natin yung gilid niya nang hindi na gumagamit ng rivet. Tumabas lamang tayo ng yero at ibakat nyo na lang dyan sa alulod para mas mabilis at pasobrahan nyo ng 1 cm. O bahala na kayo sa sukat na gusto nyo. At susukat din tayo dyan sa alulod ng mga 1½ cm para yan sa paglalagyan natin ng pantapal natin. Tupiin nyo lang ang bawat side ng pantapal nating yero. At sa parting alulod, tupiin nyo rin ang kalahating sentimetro. Gaya ng nakikita nyo dyan sa ating video. At tupiin lang natin yan para maipwesto na natin ang ating pantapal. Saka natin tutupiin yang natira para mag-lock na sila. Matagal lang ginagawa ang ganitong pamamaraan. Natutunan pa natin ito sa mga sinaunan nating manggagawa, mga veterano kung tawagin. Pupukpukin lang natin yan, lagyan nyo ng kontra sa kabila para mas maganda ang pagkakalak at pagkakalapat nila. At pagkatapos nyan, gagawa naman tayo ng downspout nozzle natin. Tatabas lang tayo dyan ng yero at bibilugin lang natin yan. Ilapat natin yan dyan sa PVC para maganda ang pagkakabilog niya. May nabibili naman yan sa hardware kung ayaw nyong gumawa. At pwede rin namang PVC na mismo ang ilagay ninyo. Pero sa video ito, ituturo ko lang sa inyo kung paano natin yan ginagawa. Markan lang natin yan kung saan natin tatabasin ang sobra. At syempre, pasobrahan nyo yan magkabilaan para mailak naman natin yan. Gaya ng nakikita nyo dyan sa video, may pasobra yan. Yan ang magsisilbing lock niyan. At yan, gamitan muna natin yan ng pliers para maipit natin siya at hindi na siya maalis sa pwesto. Pero syempre, para talagang mag-lock yan, kailangan din natin niyang pukpukin. Isuksok nyo lang yan dyan sa tubo at pukpukin nyo lang gaya niyan. At para din maayos natin ang pagkakabilog niyan. At syempre, dumako naman tayo dito sa pagbutas ng ating alulod. Yan, susukatin lang natin yan dyan sa PVC. Syempre, dahil PVC ang isusuksok natin dyan. Maglalagay lang tayo ng allowance dyan at yung malit na bilog lang ang ating bubutasin. Siyempre, butasan nyo muna para maipasok naman natin yung gunting at magupit natin yung bilog niyan. At gumamit kayo ng maayos na gunting para naman hindi kayo mahirapan sa inyong trabaho. Gaya ng gunting na gamit natin yan, magandang klase yan. At gugupitin naman natin yung nilagay nating allowance, mga 1 cm lamang ang lapad niyan. Gumamit lamang tayo ng pliers para maitupi natin yung paangat dahil dyan natin isusuksok yung ating downspout nozzle. At syempre, para mapakapit natin yan, dyan na natin yan gagamitan ng ating rivet. Ganyan lang yan kadali. Salamat sa inyo.